Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 230. Lumang Tipan, Song 1, Song 2, Song 3, Song 4. Ang awit ng mga awit ni Solomon. Nagsasalita sa kanyang kasintahan ang dalaga, "O, halikan mo ako ng mga halik ng iyong bibig, dahil mas mainam kaysa sa alak ang iyong pag-ibig. May kaaya-ayang halimuyak ang iyong mga langis na pamahid, parang pabangong dumadaloy ang iyong pangalan, kaya iniibig ka ng mga dalaga. Isama mo ako, at tayo ay tatakbo." Nagsasalita sa kanyang sarili ang dalaga. Dinala ako ng hari sa kanyang mga silid. Nagsasalita sa kanyang kasintahan ang dalaga, "Masaya ako, nagagalak sa iyo, hayaan mong ipagdiwang ko ang iyong pag-ibig, mas mainam ito kaysa sa alak. Tama lang na hanggan ka ng ibang mga kababaihan." Nagsasalita ang babae sa ibang kababaihan. Nagsasalita ang babae sa ibang mga kababaihan. "Ako ay kayumanggi pero maganda, kayong mga dalaga ng mga kalalakihan ng Jerusalem, kayumanggi tulad ng mga tolda ng Kedar, maganda tulad ng mga kortina ni Solomon. Huwag akong titigan dahil sa ako ay kayumanggi, dahil ako ay bahagyang sinunog ng araw. Ang mga lalaking kapatid ko sa ina ay galit sa akin, ginawa nila akong tagapangalaga ng ubasan, pero ang sarili kong ubasan hindi ko napanatili." Nagsasalita sa kanyang kasintahan ng babae, "Sabihin mo sa akin, ikaw na aking mahal, saan mo pinapakain ang iyong kawan? Saan mo pinagpapahinga ang iyong kawan sa katanghalian? Bakit ako dapat maging katulad ng isang tao na nagpapalakad-lakad sa tabi ng mga kawan ng iyong mga kasamahan?" Sumasagot sa kanya ang kanyang mangingibig. "Kung hindi mo alam, pinakamaganda sa mga kababaihan, sundan mo ang dinaraanan ng aking kawan, at ipastol mo ang iyong mga batang kambing malapit sa mga tolda ng mga pastol. Inihahambing kita, aking mahal, sa isang inahing kabayo na nabibilang sa mga kabayo ng mga karwahe ni Paraon. Ang iyong mga pisngi ay magandang may palamuti, ang iyong leeg may kwintas ng mga hiyas. Gagawan kita ng gintong mga palamuti na may mga batik-batik na pilak." Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae habang nakahiga ang hari sa kanyang papag, "Naglabas ng halimuyak ang aking nardo. Para sa akin, tulad ng isang sisidlan ng mira ang aking minamahal na nagpapalipas ng gabi nakahiga sa pagitan ng aking mga dibdib. Para sa akin, ang aking minamahal ay tulad ng isang kumpol ng mga bulaklak ng henna sa ubasan ng Engedi." Nagsasalita sa kanya ang kanyang kasintahan, "Tingnan mo, maganda ka aking mahal, tingnan mo, maganda ka, parang mga kalapati ang iyong mga mata." Nagsasalita ang babae sa kanyang mangingibig. "Tingnan mo, makisig ka, aking minamahal, o anong kisig mo? Ang mga malalagang halaman ay nagsisilbing ating higaan. Ang mga biga ng ating bahay ay mga sanga ng puno ng cedar, at ang pamakwa ng ating bubong ay mga sanga ng pear. Ako ay isa lamang bulaklak na nasa isang kapatagan, isa lamang liryo na nasa isang lambak." Nagsasalita sa kanya ang lalaki. "Gaya ng isang liryo sa mga tinik, gayon ka rin, aking mahal, sa mga dalaga ng aking mga kababayan." Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae. "Gaya ng puno ng aprikot sa mga puno ng kagubatan, gayon din ang aking minamahal sa gitna ng mga kabinataan. Umuupo ako sa ilalim ng kanyang anino na may labis na kasiyahan, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Dinala niya ako sa bulwagan ng salo-salo, ang kanyang bandila sa akin ay pag-ibig." Nagsasalita sa kanyang mangingibig ang babae. "Muli akong palakasin sa pamamagitan ng cake na passes at pasiglahin muli sa pamamagitan ng mga aprikot, dahil ako ay mahina sa pag-ibig." Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae. "Ang kanyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo, at ang kanyang kanang kamay ay niyayakap ako." Nagsasalita sa ibang mga kababaihan ang babae. "Nais kong ay panggakaw ninyo, mga anak na dalaga ng Jerusalem, kasama ng mga gasol at ng mga babaeng USA ng kabukiran, na hindi ninyo gagambalain ang aming pagtatalik hanggang ito ay matapos." Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae, "Nandyan na ang tinig ng aking minamahal. Oh, parating na siya rito, lumulukso sa ibabaw ng mga bundok,
tumatalon sa ibabaw ng mga burol. Ang aking minamahal ay tulad ng isang gasol o isang batang lalaking USA, masdan mo, siya ay nakatayo sa likod ng aming pader, sumisilip sa bintana, sumusungaw sa sala-sala. Ang aking minamahal ay nagsalita sa akin at nagsabi, bumangon ka, aking mahal, aking magandang sinta, sumama ka sa aking pag-alis. Tingnan mo, lumipas na ang taglamig, tapos na ang tag-ulan at ito ay wala na. Lumitaw na ang mga bulaklak sa lupain, ang oras ng pagpuputol ng puno at ang pag-aawitan ng mga ibon ay dumating na, at ang tinig ng mga kalapati ay naririnig sa ating lupain. Hinihinog ng puno ng igos ang kanyang mga berdeng igos, at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak, naglalabas ang mga ito ng halimuyak. Bumangon ka, aking mahal, aking magandang sinta, at sumama ka. Aking kalapati, sa mga siwang ng mga batuhan, sa lihim na siwang ng mga bundok, hayaan mong makita ko ang iyong mukha. Hayaan mong marinig ko ang iyong tinig, dahil matamis ang iyong tinig, at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae, hulihin ang mga sorrow para sa atin, ang mga maliliit na sorrow na sumisira ng mga ubasan, dahil ang ating ubasan ay namumulaklak. Ang aking minamahal ay akin, at ako ay sa kanya, siya ay nanginginain sa mga liryo na may kasiyahan. Nagsasalita sa kanyang kasintahan ang babae, lumayo ka, aking minamahal, bago umihip ang mahinang hangin ng bukang liwayway at ang mga anino ay maglaho. Lumayo ka, maging tulad ng isang gasol o ng isang batang lalaking USA sa bako-bakong bundok. Sa gabi sa aking higan ako ay nananabik sa aking mahal, hinanap ko siya, pero hindi ko siya matagpuan. Sabi ko sa aking sarili, babangon ako at pupunta sa iba't ibang dako ng lungsod, sa mga lansangan at mga plaza, hahanapin ko ang aking minamahal. Hinanap ko siya pero, hindi ko siya matagpuan. Natagpuan ako ng mga bantay habang sila ay nag-iikot sa lungsod. Tinanong ko sila, nakita ba ninyo ang aking minamahal? Ilang sandali pa lang ang nakalipas pagkatapos ko silang malampasan nang natagpuan ko siya na minamahal ng aking kaluluwa. Hinawakan ko siya at hindi siya binitiwan hanggang nadala ko siya sa bahay ng aking ina, sa silid ng nagbuntis sa akin. Nagsasalita sa ibang kababaihan ang babae, nais kong mangako kayo, mga anak na dalaga ng bayang Jerusalem, kasama ng mga gasol at mga babaeng USA sa parang, na hindi ninyo gagambalain ang aming pagtatalik hanggang ito ay matapos. Nagsasalita sa kanyang sarili ang babae. Ano iyon na dumarating mula sa ilang tulad ng isang hanay ng usok, pinabanguhan ng mira at kamanyang, kasama ng lahat ng mga pulbos na ipinagbili ng mga mangangalakal? Tingnan mo, ang arag-arag ni Solomon na binubuhat, 60 mga mandirigma ang nakapaligid dito, 60 mga sundalo ng Israel. Sila ay mga dalubhasa sa espada at bihasa sa digmaan. Bawat lalaki ay may espada sa kanyang tagiliran, armado laban sa mga kilabot ng gabi. Ginawa ni Haring Solomon ang kanyang sarili ng isang upuan na yari sa kahoy na sedan na mula sa Lebanon. Ang mga poste nito ay gawa sa pilak, ang likuran ay gawa sa ginto, at ang upuan sa lilang tela. Ang panloob nito ay pinalamutian ng may pag-ibig ng mga anak na dalaga ng bayang Jerusalem. Nagsasalita sa ibang kababaihan ng Jerusalem ang dalaga. Lumabas kayo, mga dalaga ng bayang Sayon, at masdang mabuti si Haring Solomon, suot-suot ang korona na siyang ikinorona sa kanya ng kanyang ina sa araw ng kanyang kasal, doon sa masayang araw ng kanyang buhay. Oh, kay ganda mo, aking mahal, kay ganda mo. Ang iyong mga mata ay katulad ng mga kalapati sa likuran ng iyong belo. Ang iyong buhok ay tulad ng isang kawan ng mga kambing na bumababa mula sa bundok ng Gilead. Ang iyong mga ngipin ay katulad ng isang kawan ng mga tupang babae na bagong gupit, na umaahon mula sa lugar ng pinagpaliguan. Bawat isa ay may isang kakambal at walang isa sa kanila ang namatayan. Ang labi mo ay katulad ng isang hibla ng eskarlata, ang bibig mo ay kaibig-ibig. Ang mga pisngi mo ay katulad ng kabiyak na granada sa likuran ng iyong belo. Ang leeg mo ay katulad ng tore ni David na itinayo sa mga hanay ng bato, na may 1,000 mga kalasag na nakasabit dito,
lahat ng mga kalasag ng mga sundalo. Ang dalawang dibdib mo ay katulad ng dalawang munting USA, magkakambal na gasol, na nanginginain sa kalagitnaan ng mga liryo. Hanggang dumating ang bukang liwayway at ang mga anino ay naglaho, ako ay magpupunta sa bundok ng Mira at sa burol ng Kamanyang. Kay ganda mo sa lahat ng paraan, aking mahal at walang kapintasan sa iyo. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon, babaeng aking pakakasalan. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon, sumama ka mula sa tuktok ng bundok ng Amana, mula sa tuktok ng bundok ng Senir at Hermon, mula sa mga lungga ng Leon, mula sa langgang bundok ng mga leopardo. Ninakaw mo ang puso ko, aking kapatid, babaeng aking pakakasalan, nabihag mo ang puso ko, sa isang sulyap lamang sa akin, sa isang hiyas lamang ng iyong kwintas. Kay ganda ng iyong pag-ibig, aking kapatid, babaeng aking pakakasalan. Mas mainam ang pag-ibig mo kaysa sa alak, at ang halimuyak ng pabango mo kaysa sa anumang sangkap ng pabango. Ang iyong labi, babaeng aking pakakasalan, tumutulong pulot, ang pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila, ang halimuyak ng iyong mga kasuutan ay katulad ng halimuyak ng Lebanon. Aking kapatid, babaeng aking pakakasalan ay isang hardeng nakakandado, isang bukal na nakasarado. Ang mga sanga mo ay isang kahuyan ng mga puno ng granada na may piling bunga, at ng hena at mga halamang nardo, pakong nardo at saffron, kalamo at kanela kasama ang lahat ng mga uri ng sangkap ng pabango, mira at mga aloe kasama lahat ng pinakamainam na mga sangkap ng pabango. Ikaw ay bukal sa hardin, isang balon na may sariwang tubig, mga batis na umaagos pababa mula sa Lebanon. Ang dalaga ay nagsasalita sa kanyang mangingibig. Gumising ka, hanging hilaga, lumapit ka hanging timog, umihip ka sa aking hardin para itong mga sangkap ng pabango ay maaaring maglabas ng kanilang halimuyak. Nawa ang aking minamahal ay pumarito sa kanyang hardin at kumain ng ilang piling bunga nito. Bagong Tipan, 1 Corinthians 12:1-26. Patungkol sa mga kaloob ng Espiritu, mga kapatid, ayaw kong hindi ninyo malaman. Alam naman ninyo na noong kayo ay mga pagano pa, naligaw kayo sa mga Diyos-Diyos ang hindi nagsasalita at kahit sa anong paraan ay naakay kayo ng mga ito. Kaya nga gusto kong malaman ninyo na walang sino man ang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na magsasabi, isinumpa si Jesus. Wala ring magsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon ay may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang Espiritu. At may iba't ibang mga ministeryo ngunit parehong Panginoon. At may iba't ibang uri ng mga gawain ngunit iisa ang Diyos na gumagawa upang mangyari ito sa bawat isa. Ngayon na ibigay sa bawat isa ang panlabas na paghahayag ng Espiritu na kapaki-pakinabang sa lahat. Sapagkat nabigyan ng iba ng Espiritu na makapagsalita ng karunungan, at sa iba ay makapagsalita ng may kaalaman sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa iba naman ay binibigay niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng iisang Espiritu at sa iba naman ay kaloob na magpagaling sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Binibigay niya sa iba ang paggawa ng may kapangyarihan, at propesya sa iba. Binibigay niya sa iba ang kakayahang masuri ang mga Espiritu, sa iba ay iba't ibang uri ng mga wika at sa iba ay pagbibigay kahulugan ng mga wika. Ngunit iisang Espiritu ang gumagawa sa lahat ng mga ito, binibigay ang mga kaloob sa bawat isa, ayon sa pinili niya. Sapagkat ang katawan ay isa at mayroong maraming bahagi at lahat ng bahagi ay nasa iisang katawan, at kay Kristo ito. Sapagkat nabautismuhan tayo sa isang Espiritu sa iisang katawan, maging mga Hudyo o mga Grego man, maging nakagapos o malaya, at pinainom ang lahat sa iisang Espiritu. Sapagkat hindi iisang bahagi ang katawan kundi marami. Kung sasabihin ng paa, yamang hindi naman ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? At kung sasabihin ng tainga, yamang hindi naman ako mata,
hindi na ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pakiramdam ng pangamoy? Ngunit isinaayos ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan sa kanyang pagkahugis nito. At kung silang lahat ay pawang iisang bahagi, nasaan na ang katawan? Kaya ngayon sila ay maraming mga bahagi, ngunit iisang katawan. Hindi sasabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni sasabihin ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ngunit ang mga bahagi ng katawan na parang hindi masyadong marangal ay mahalaga. At ang mga bahagi ng katawan na iniisip nating hindi masyadong marangal ay binibigyan natin ng mas malaking karangalan, at ang ating mga bahagi na inaakala nating hindi maganda ay mayroong higit na karangalan. Ngayon, ang ating mga magandang bahagi ay hindi kailangang ituring ng may karangalan sapagkat mayroon na silang halaga. Ngunit pinagsama-sama ng Diyos ang lahat ng bahagi at binigyan niya ng higit na karangalan ang mga nagkukulang nito. Ginawa niya ito upang walang maging pagkakabaha-bahagi sa loob ng katawan, ngunit upang pangalagaan ng mga bahagi ang bawat isa na may parehong pagmamahal. At kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang lahat ng mga bahagi ay sama-samang magdurusa. O kung ang isa namang bahagi ay naparangalan, ang lahat ng bahagi ay sama-samang magsasaya. At kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang lahat ng mga bahagi ay sama-samang magdurusa. O kung ang isa namang bahagi ay naparangalan, ang lahat ng bahagi ay sama-samang magsasaya. Mga awit, Psalm 99 is the 1-9. Naghahari si Yahweh, hayaang manginig ang mga bansa. Siya ay nakaluklok sa itaas ng mga kerubin, ang daigdig ay yumayanig. Si Yahweh ay dakila sa Sion, itinataas siya sa lahat ng mga bansa. Hayaan mong purihin nila ang iyong dakila at kahangahangang pangalan, siya ay banal. Ang hari ay malakas, at minamahal niya ang katarungan. Itinatag mo ang pagkakapantay-pantay, nilikha mo ang makatarungang pamamahala kay Jacob. Purihin si Yahweh ang ating Diyos at sambahin siya sa kanyang tuntungan. Siya ay banal. Sina Moises at Aaron ay kabilang sa kanyang mga pari, at si Samuel ay kabilang sa mga nanalangin sa kanya. Nanalangin sila kay Yahweh, at sinagot niya sila. Kinausap niya sila mula sa haliging ulap. Iningatan nila ang kanyang tapat na mga kautusan at mga batas na ibinigay sa kanila. Sinagot mo sila, Yahweh na aming Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa kanila, kahit na pinarusahan mo ang kanilang mga kasalanan. Purihin si Yahweh ang ating Diyos, at sambahin siya sa kanyang banal na burol, dahil si Yahweh ang ating Diyos na banal. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa magandang pag-ibig na ipinahayag sa awit ng mga awit, na nagpapaalala sa amin ng malalim na ugnayan na nais mo sa amin. Habang kami ay nagmumuni-muni sa pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng katawan ni Kristo ayon sa unang Korinto, tulungan mo kaming tanggapin ang aming natatanging mga kaloob at gamitin ang mga ito upang maglingkod sa isa't isa sa pag-ibig. Panginoon, naway parangalan ka namin bilang aming dakilang hari, gaya ng ipinahayag sa awit Kapitulo 99, na kinikilala ang iyong kabanalan at kapangyarihan sa aming buhay. Gabayan mo kami upang mamuhay sa pagkakasundo, na ipinagdiriwang ang aming mga pagkakaiba habang nagsisikap na luwalhatiin ka sa lahat ng bagay. Naway yakapin kami ng iyong awa saan man kami magpunta. Amen.